Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang hapon po, Father. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang bihilya sa dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Dakilang kapistahan, itinuturing itong sina Apostol San Pedro at San Pablo na mga haligi ng ating simbahang Katolika. Kaya kung kayo ay mapupunta doon sa Roma, doon sa St. Peter's Basilica, bago kayo pumasok sa Basilica, sa labas may makikita kayong dalawang malaking concrete image. Ito ay imahen ni na Apostol San Pedro at San Pablo. At sa lahat ng kinikilalang minor basilica sa buong mundo, kasama ang ating minor basilica, makikita natin ang mga imahen ni na San Pedro at San Pablo. Diyan sa ating fasad sa labas ng simbahan, naririyan nakaukit ang mga imahen ni na San Pedro at San Pablo. At dito sa ating altar, nilagay sila ngayon dito sa harap, pero sa buong taon sila ay nandoon sa magkabilang gilid ng tabernacle. Pero sa kanilang kapistahan, inilagay ang magkatabing imahen ni na Apostol San Pedro at San Pablo. So kung sinasabi na itong dalawang apostol na ito ang mga haligi ng ating simbahang Katolika, ano yung magandang dapat nating malaman? Una, si San Pedro ang tinatawag na apostol ng mga Hudyo, habang si San Pablo ang tinatawag na apostol ng mga Hentil. Magkaiba sila ng tinutukang gawain at may mga pagkakataon hindi sila nagkakasundo. Magandang malaman na bagamat pinili at tinawag para maging apostol, bagamat si Pedro ang kinikilalang pinuno ng mga apostol at si Pablo ang kinikilalang tagapagturo ng mabuting balita sa iba't ibang komunidad, may mga pagkakataon sila'y nag-aaway din. Hindi rin sila nagkakasundo. Meron mga bagay na pinagtatalunan sila. Pero sa katapusan ng araw, sila pa ring dalawa ang magkakaisa at magkakasundo sapagkat iisang Diyos ang pinaglilingkuran. Magandang sa pagninilay ngayong gabi, alamin natin ano ang natatanging karanasan ng dalawang apostol na ito at kung papaanong sa natatanging karanasan na ito kinilala sila bilang haligi ng simbahang Katolika. Si San Pedro, nung siya ay pinili at tinawag upang maging apostol, may pagkayabang, may pagkamataas. Pabigla-bigla kung magsalita, parang hindi yata nag-iisip. Basta't kung ano ang gusto niyang sabihin, sasabihin niya agad-agad, kahit na makasakit, kahit na sumablay, kahit na sumemplang. Mayabang kasi, akala mo kung sino. Isang example, sinabi ni Jesus sa kanila na si Jesus na anak ng tao ay kinakailangan magpasa ng krus, ipako sa krus, mamatay. Pero pagkaraan ng 3 araw, muling mabuhay. Anong sabi ni Pedro? Hindi maaari yan, Panginoon. Ipagtatanggol ka namin. Kami ang kaibigan mo. Hindi namin hahayaan may gumawa sa iyo niyan. Kami muna ang makakalaban nila. O di ba ang yabang?
Hindi nag-iisip. Pero ano ang sabi ni Jesus? Lumayo ka sa akin, Satanas. Ha? Ang ganda-ganda ng sinasabi ni Pedro. Ipagtatanggol ka namin. Hindi namin hahayaan dakpin ka. Pero para kay Jesus, ang sinasabi mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Lumayo ka sa akin, Satanas. At may sasabihin pa si Jesus, tandaan mo Pedro, sinasabi mo ipagtatanggol mo ako. Pero tandaan mo itong sasabihin ko sa iyo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo na akong naipagkaila. Naalala niyo yung kwento, di ba? 3 beses idinenay ni Pedro na kilala niya si Jesus. Tandaan mo, Pedro, pagkatapos na ako'y ipagkaila mo sa 3 beses, titilaok ang manok. At nangyari, tama si Jesus. Naalala yon ni Pedro. Kaya nung 3 beses na maipagkailan niya si Jesus at tumilaok ang manok, siya'y tumakbo palayo, umiiyak, nagsisisi. Hindi pala ako totoo sa aking salita. Hindi pala mapanghahawakan ang aking sinasabi. Sa harap pala ng matinding pagsubok, ako'y bumibitaw sa aking salita. Wala pala akong isang salita. Ang karanasan ng pagbagsak ni Pedro. Si Pablo, bago siya tawaging Pablo, siya muna ay si Saul, tagapag-usig ng mga Kristiyano, pumapatay. Kapag nalaban ni Saulo na ikaw ay Kristiyano, magdasal ka na, ipapapatay ka niya. At kahit siya mismo pupugot sa ulo mo, papatayin ka niya. Sapagkat para kay Saulo, ang pinakamagandang dapat gawin, patayin ang mga Kristiyano. Kaya sa isang misyon papuntang Damasco, sakay-sakay ng kanyang kabayo para usigin at patayin ang mga Kristiyano sa Damasco. Habang sila ay naglalakbay sakay ng kanyang kabayo, bigla na lamang mayroong nakasisilaw na liwanag na humarap sa kanila, na naging dahilan para yung kanyang sinasakyang kabayo ay mapatayo. At sa pagtayo ng kabayong ito, bumagsak si Saulo. At mayroong boses mula sa liwanag, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Sabi ni Saulo. Ako, si Jesus na iyong inuusig. Pinatunayan ni Jesus, anumang ginagawa ninyo sa kapatid kong ito, sa akin ninyo ginagawa. Bakit mo ako inuusig? At nabulag si Saulo. Kinakailangan akayin pa siya papunta sa bahay ng isang propetang itinalaga ni Yahweh para mag-alaga sa kanya. Bakit? Kasi may magandang plano ang Diyos kay Saulo. Iyon ang karanasan ng pagbagsak ni Saulo. 2 tao dumanas ng magkaibang karanasan ng pagbagsak. At ang karanasan ng pagbagsak na yun ang naging daan upang ma-realize nila, nagkamali, nagkasala ako sa Diyos.
at binigyan sila ng pagkakataon, di ba? Itong ebanghelyong ipinahayag ngayon, kwento tungkol sa pagtatanong ni Jesus na muling nabuhay kay Pedro ng 3 beses, iniibig mo ba ako? Para makabawi sa 3 beses na pag-deny kay Jesus, iniibig mo ba ako? At sa katapusan ng kwento, sasabihin ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin. Second chance. Ito na ngayon ang pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos para patunayan sa pagbangon na ito mula sa karanasan ng pagbagsak. Patutunayan mo sa Diyos, babaguhin ko na ang aking sarili. Aasa na ako, hindi sa aking sarili, kung hindi sa Diyos. At salamat sa biyaya ng Diyos, sa karanasan ni Pedro, matapos na siya'y tumugon ng oo sa pangalawang paanyaya para sumunod kay Jesus, talagang naging tapat na siya sa salita at gawa. At kung papaanong sinabi sa Ebanghelyo, tandaan mo, Pedro, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili, nagpupunta ka kung saan mo gusto. Pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay, iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ito ang pamamaraan kung papaanong iaalay ni Pedro ang kanyang buhay alang-alang kay Jesus. Sa karanasan ng pagbagsak ni Saulo, nagpadala ang Diyos ng mga instrumento para itong si Saulo ay mabago mula sa dating pagiging mamamatay Kristiyano patungo sa pagiging tagapagtanggol ng mga Kristiyano. At dahil meron siyang bagong misyon, binigyan siya ng bagong pangalan, Pablo, mula sa pagiging Saulo. Tagapagtanggol ng mga Kristiyano mula sa pagiging mamamatay Kristiyano. Pangalawang pagkakataon na binigay ng Diyos kay Pablo mula sa karanasan ng pagbagsak. Akalain nyo, itong 2 apostol na ito, na yung una napakayabang, napakataas ng tingin sa sarili, at yung pangalawa, mamamatay Kristiyano, sa kapangyarihan ng Diyos, binago. Naging daan yung kanilang pagbagsak para mabago ang kanilang buhay. At sila ngayon ay kinikilala bilang haligi ng ating pananampalatayang Katolika. Ikaw, ano yung kwento ng karanasan ng iyong pagbagsak? Doon ba sa karanasan na yon, tinulungan ka ba ng Diyos na makabangon at ipinagkalooban ng Diyos sa iyo ang biyaya na makapagbago ng buhay? Ipanalangin natin kina Apostol San Pedro at San Pablo ang biyaya na kung tayo man ay bumabagsak,
huwag tayong panghinaan ng loob. Ang karanasan ng pagbagsak ay paanyaya ng Diyos upang baguhin natin ang ating daan. Kung noon, ibang daan ang ating tinatahak. Matapos ang pagbagsak, ang daan nawa patungo kay Jesus ang ating tahakin. At makamit nawa natin ang biyayang ito. Amen.